Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video galing dito sa channel ni Terong Explain. At eto na nga mga babayan, no? Puwersa ng China, nanlaki ang mata. So parang nagulantang sila dito, no? Nang makasalubong ang mga barko ng Pinas at US, no, inabutan ng malas. Aalamin natin yung mga babayan, no, ang balita yan mula sa channel ni Terong Explain. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa kanyang channel. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe. Suportahan natin ang kanyang mga video uploads, right? At syempre, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, kayo ay aking iniimbitahan na pa-subscribe po ang ating channel at pakilike na rin po ang ating video at ang notification bell ay inyong i-click para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Breaking news, mga Chino nanlaki ang mata ng makaharap ang mga fighter jets ng Pilipinas at Amerika habang lumilipad ito sa West Philippine Sea. Puwersa natin aksidenteng nadiskubre ang mga puwersang Chino doon. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. At US nag-aalok na ng tulong para gawing mas maganda at mas malakas ang BRP Sierra Madre. Sierra Madre gagawin ng permanenteng military base ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, bay umanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Alright, ito mga babae, maganda po ito, no? Kung sakaling totoo nga po, no, naaayusin na yung BRP Sierra Madre, no? Kasi ganito yan, no? Pagka talagang naayos na po yung BRP Sierra Madre na yan, no? Hindi na natin kailangan laging resupply. Siyempre sa umpisa, kailangan natin mag-deliver na materyales po dyan, no? Kailangan natin i-upgrade yan. Okay? So magkakaroon na yan. Navy yan eh. So since Navy yan, magkakaroon ng mga armaments yan, no? Kargado na yung barko na yan. Yun yung gagawin nila dyan. At the same time, no, mga kababayan, kung meron pa naman tayong ibang mga barko pa, no, na dinidecommission, no, baka pwede naman ilipat na lang ng gobyerno yun, no, sa PCG. No, kunyari, barko ng Philippine Navy, dinecommission nila, ilipat na lang nila yan sa PCG, no? Para kahit papano napapakinabangan pa rin. No, kung pwede pa namang gamitin bakit palulubugin natin yung mga barko na yan, di ba? So ito maganda to kung magiging permanent military base na po yan. No, diyan po sa Ayungin Shoal, no? Sigurado nga magugulantang ang China diyan, no? Ano sa palagay ninyo? I-comment down nyo dyan sa baba, alright? So tuloy na natin to. Let's go! Ilang Chinese naval at air assets ang namataan sa West Philippine Sea nitong linggo sa isang joint patrol operations na isinagawa ng Pilipinas at United States. Noong Miyerkules, isang frigate ng China ang namataan na nakabuntot sa dalawang barko ng US Navy na humigit kumulang 5 milya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang sasakyang panghimpapawid naman ng China ang lumilipad din sa itaas na tila sinusubaybayan ng mga aktibidad ng kaalyadong patrol. Ang mga nakitang puwersang Chino ay dumating sa gitna ng lumalaking tensyon sa pinagtatalo ng katubigan. Inaangkin ng China ang soberanya sa karamihan ng South China Sea, kabilang ang mga lugar na inaangkin din ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. Sa nakalipas na mga taon, agresibong iginiit ng Beijing ang malawak na pag-aangkin ng Nine Dash Line sa pamamagitan ng pagbuo ng mga artipisyal na isla, pag-deploy ng mga asset ng militar at pagharang sa akses ng iba pang mga bansa sa mga mapagkukunat lugar ng pahingisda. Mariing tinututulan ng Pilipinas sa mga aksyon ng China na lumalabag umano sa pasya noong 2016 ng isang internasyonal na tribunal na nagpapawalang bisa sa karamihan ng mga makasaysayang claim ng China. Sa kabila ng presensya ng mga puwersang Chino, ang magkabilang panig ay nagsagawa pa rin ng kanilang mga sarili ng profesional sa panahon ng joint patrol noong Miyerkules ayon kay US Navy Lieutenant Commander Tim Klein. Walang mga hamon sa radyo o iba pang mga agresibong maniobra ang naiulat. Ang isang US Navy P-8 Poseidon aircraft ay nagsagawa din ng 4 na oras na aerial surveillance mission sa lugar gamit ang mga advanced na sensor upang subaybayan ang aktibidad sa ibabaw at ilalim ng katubigan. Naabot ng patrol ang lahat ng layunin nito at pinatibay ang matatag na partnership na seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa rehiyon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa Washington upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa karagatan
Habang lumalago ang paninindigan ng mga Tsino, ang magkasanib na operasyon ay naglalayong ipagtanggol ang internasyonal na batas at ang mga karapatan sa soberanya ng Maynila sa EEZ nito. Sa pasulong, ang patuloy na pagpapatrolya ay magiging mahalaga upang mapangalagaan ang kalayaan sa paglalayag at hadlangan ng higit pang mga provocative na hakbang ng Beijing. Ang parehong mga bansa ay may magkakaparehong interes sa pagpapanatili ng katatagahan sa gitna ng magkakasulungat na paghahabol, at ang kanilang lumalabong pakikipagtulungan sa seguridad ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkamit ng layunin. Kung paano tumugon ng China sa presensya ng kaalyado at kung patuloy na tumataas ang lumuluwag ng mga tensyon ay lubos na makakaapekto sa dinamika sa mga strategic sea lane ng West Philippine Sea. At balitang napakaganda, Safe Nuclear Energy Use Bill ng Pilipinas aprobado na sa ikatlo at huling reading nito. Mas murang kuryente para sa mga Pilipino nagsisimula na. Ang Pilipinas ay gumawa ng isang mahalagang hakbang patungo sa paggamit ng nuclear energy matapos aprubahan ng mga mambabatas ang paglikha ng isang bagong regulatory body ngayong linggo. Noong Miyerkules ipinasa ng House of Representatives ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act sa ikatlo at huling pagbasa nito na nagtatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom. Ang bagong batas ay nagbibigay ng komprehensibong legal na balangkas para sa ligtas, secure at mapayapang paggamit ng nuclear power sa bansa. Nagtatakda ito ng mga alituntunin para sa paglilisensya, inspeksyon, paghahanda sa emergency at iba pang mga tungkulin sa regulasyon. Aakuin ng PhilAtom ang mga responsibilidad na ito mula sa Philippine Nuclear Research Institute upang matiyak na ang pangangasiwa ay sinasagawa ng nakapag-iisa. Sinasabi ng mga taga-suporta na ang mga reforma sa regulasyon ay mahalaga para mapadali ang pag-unlad ng nuclear power sa Pilipinas. Mataas ang gastos sa kuryente dahil sa pagtitiwala ng bansa sa mga imported na fossil fuel. Nagtatalo ang mga tagapagtaguyod na ang enerhiyang nuklear ay maaaring makatulong na mapalakas ang paglalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mura, matatag na pinagmumula ng kapangyarihan ng baseload. Hinihikayat din ng International Atomic Energy Agency ang mga miyembro na magpatibay ng mas matibay na sistema ng regulasyon upang ligtas na magamit ang teknolohiyang nuklear. Kapag nalagdaan na ang panukalang batas, inaasahang uunlad ang Pilipinas sa mga potensyal na proyekto ng nuclear power na tinatalakay sa loob ng maraming taon. Nag-alok na rin ang Russia na magtayo ng mga nuclear plant habang ang China, South Korea at Japan ay nakikita rin bilang mga potensyal na kasosyo. Inuna ng Administrasyong Marcos ang pagpapalawag ng kapasidad ng enerhiya ng bansa sa pamamagitan ng lahat ng mabubuhay na mapagkukunan. Ang mga kritiko ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan, pagtatapon ng mga waste at ang mataas na halaga ng mga nuclear plant. Gayunpaman, tinutulan ng mga tagapagtaguyod na ang mga modernong disenyo ay may matatag na sistema ng kaligtasan at ang mga benepisyong pang-ekonomiya ay mas malaki kaysa sa mga panganib kung maayos na kinukontrol. Ang bagong batas ay nangangailangan ng mga pondo na magtabi para sa mga pagdekomisyon ng mga planta at pamamahala ng mga ginastos sa gasolina. Sa pangkalahatan, ang mga reforma sa regulasyon ay nagbubukas ng pinto para sa Pilipinas na potensyal na ma-access ang isang mas mura, mababang carbon na opsyon na enerhiya. Ang matatag na pagpapatupad ng mga bagong pamantayan sa kaligtasan ay magiging mahalaga upang matiyak na ang publiko at maisulong ang mga potensyal na proyekto. At para sa ibang mga balita, US nag-aalok na ng tulong para mas gawing mas maganda at mas malakas ang BRP Sierra Madre. Sierra Madre gagawin na nga bang permanenteng military base ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay tumatanggap ng tulong mula sa matagal ng kaalyado nitong United States para ayusin at palakasin ang isang mahalagang asset na militar sa pinag-aagawang South China Sea. Kinumpirma ng mga taong pamilyar sa bagay na ito sa Nikkei Asia na sinimula na ng US na payuhan ng Maynila sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre. Ang nasirang barko noong World War II na sinadyang i-ground sa Second Thomas Shoal para mapanatili ang pag-aangkin ng teritoryo ng Pilipinas sa lugar. Ang BRP Sierra Madre ay naipit sa shoal na matatagpuan mga 105 nautical miles sa kanluran ng isla ng Palawan sa Pilipinas mula noong 1999. Ang kinakalawang nitong hull ay nagsisilbing outpost ng militar ng Pilipinas na patuloy na inuukpahan ng Tignan nyo yung baril, no? Tsaka yung yung parang ano ba to? Yung deck nila, no? Ayan, no? Kalawang na mga tol, no? Ayan, bulok na yan mga kababayan, no? Kaya kailangan na talagang maayos to, no? Ang problema dito, no? Paano maipapasok yung mga materyales, no? Na kung saan hinaharang nga, no? Ng China. Ayaw nilang ito ma-renovate dahil siguradong pag ito ay na-renovate, stronghold to ng Pilipinas, no? Yan yung kinakatakot nila. Kaya pilit nilang hinaharang, no, yung mga materyales na pang-aayos sana dito sa BRP Sierra Madre. Imagine ninyo ilang taon po, no, na napabayaan itong barko na to, no? Sana hindi to napabayaan, di ba?
noong 1999. Ang kinakalawang nitong hull ay nagisilbing outpost ng militar ng Pilipinas na patuloy na inuukpahan ng maliit na pag-ikot ng mga tropa sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ng China upang harangin ang muling pag-supply nito. Ang pagpapanatili ng presensya ng Pilipinas sa shoal ay mahalaga upang suportahan ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng internasyonal na batas. Ngayon ang mga opisyal ng depensa ng US ay nakikipagtulungan sa kanilang mga katapat sa Pilipinas upang bumuo ng mga plano upang palakasin ang katawan ng Sierra Madre, pahusayin ang mga pasilidad ng pamumuhay nito at potensyal na mag-install ng mga kakayahan sa depensa. Lumilitaw na nakatuon ng Washington sa pagtulong na palakasin ang posisyon ng Maynila sa pinagtatalo ng karagatan. Ang US ay nagsasagawa rin ng madalas na kalayaan ng mga operasyon sa paglalayag malapit sa shoal upang hamunin ang mga malawak na pag-aangkin sa maritime ng China. Kapag natapos na ang pagkukumpuni, maaaring magsilbi ang Sierra Madre bilang mas permanenteng garrison ng militar ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ. Ang estratehikong lokasyon nito ay nagbibigay daan naman sa pagsubaybay sa mga abalang daanan ng dagat at mga patrol ng mga kalapit na reserbang hydrocarbons. Para sa China, ang isang na-upgrade na Sierra Madre ay lalong magpapalubha sa mga pagsisikap nitong kontrolin ng lugar at maaaring magpataas lalo ng tensyon kung ang mga akses nito ay mahadlangan. Binibigyang diin ng tulong ng US ang pangako nito sa ilalim ng Philippines-US Mutual Defense Treaty na suportahan ang depensa ng kaalyado nitong Southeast Asian Treaty. Habang pinipilit ng China ang 9-line agenda nito, ang pagpapatibay sa mga outpost ng West Philippine Sea ng Maynila ay isang mahalagang pagpapakita ng suporta para sa 2016 Hague Ruling at internasyonal na batas. Ito ay nanatili upang makita kung paano maaaring tumugon ng Beijing sa isang mas mabigat na presensya ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ano ang palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinion sa ibaba. Alright, so yung mga babae, no? Kayo, anong opinion ninyo, no? Sang-ayon ba kayo, no? Na ma-renovate, no? Etong BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung mga updates sa Mobs TV. Peace. Now.